Sa totoo lang mga kababayan, katulad nito, ano yan Ken? Ito paalala ko sa inyo mga kababayan. Katulad nito, Trillanes. Handang mag-witness kay Sara. Ito mga kababayan, sa mga nagtatanong at sa mga nagsasabing, ang tagal-tagal naman yan ma-impeach, ang tagal-tagal naman yan makulong, ang tagal-tagal naman yan matanggal. Ito na mga kababayan. Si Senator Antonio Trillanes or dating Senator Antonio Trillanes ay handa na po na mag-witness or titistigo laban kay Sara. Kasi actually mga kababayan, yung mga i-file ni Trillanes sa Ombudsman at sa DOJ na yung sa DOJ noon nawala. Yung sa Ombudsman ngayon ay nandoon na. Pero yung dati parang inano yata mga kababayan, parang tinapon yata yung final ni Trillanes. So ito po mga kababayan, punta tayo dito sa sinabi ni Trillanes na handa na siyang mag-witness sa impeachment ni Sara. Pakinggan natin. Ako po ay willing to istigo, humarap doon sa committee hearing, mag-file ng affidavit ukol dyan sa mga allegations ng mga bank accounts at iba pang mga illegal na ginawa ni Sara Duterte at kanyang pamilya. So, noon pa namin to gusto ilabas, so ngayon na ang pagkakataon na yan. Ako po ay willing to istigo, humarap doon sa committee hearing, mag-file ng affidavit ukol dyan sa mga allegations ng mga bank accounts at iba pang mga illegal na ginawa ni Sara Duterte at kanyang pamilya. So, noon pa namin to gusto ilabas. So yun mga kababayan, narinig ninyo. Si Senator Antonio Trillanes ay willing tumistigo or mag-witness. Eto mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, bukod kay Madriaga, mabigat din na witness si Trillanes. Bakit? Kung naalala ninyo mga kababayan, sabi ni Digong noon, wala akong pera. Hindi ako maka-attend agad sa Quadcom kasi mahal ang pamasahe dyan mula Davao papunta Maynila. Alam nyo naman, mahirap lang ako, umaasa lang ako sa aking retirement pay. Naalala nyo sa Quadcom. Inuulit ko lang alam ko napanood nyo yan. Umaasa lang ako sa aking retirement pay. Mahirap lang ako, wala akong pera. Hindi ako makalipad agad kay mahal yung ticket sa aeroplano. Mahal, good ba? Mahal. Ngayon mga kababayan, wala daw siyang pera. Punta tayo sa TikTok Pero mga kababayan, noong sinabi ni Trillanes na willing ba siyang magpirma? Pirmahan, Weber. Pirma lang siya. Pipirmahan ko. Kailan? Ngayon agad. Pirmahan kami. Anong sabi ni Digong? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Sabi naman Trillanes, sampalin mo ko. Sabi ni Digong, Yan, nakita nyo yan? Tapos maya-maya, sabi niya, parang masyado nyo naman kaming minamaliit. Hindi nyo ba naisip yung negosyo ng aking asawa? Yung aking kita simula nung ako naging politiko hanggang sa ngayon, do you think I can accumulate even 5 billion? Masyado nyo naman akong minamaliit. Akala ko ba walang pera? Akala ko ba mahirap lang at umasa sa retirement pay? Bakit biglang, do you think I can't accumulate even 5 billion? Punta tayo sa TikTok. Pakinggan ninyo mga kababayan. Kung gaano kasinungaling. Ito. Digong. Walang pera. Mahirap lang. Ito pakinggan niya. Pag ginawa na niya yan, just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po. Ma'am Nets Padilla, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Mr. Chair, Mr. Chair, the point of order, just to maintain decorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke
any resource persons because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, ipakita ko lang yung video noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts, Mr. Chairman. May mga dates po yan. Gano'ng katagal itong Mga 1 minute. Make sure it's short kasi... It is even short. Oh, ayan. Ayan yun mga kababayan. Itong ipapakita ni Trillanes na to, na medyo 1 to 2 minutes video, yan po yung ilalahad niya sa impeachment ni Sara kung sakali sa Kamara or sa Senate. So, kung narinig nyo kanina, sinabi ni Trillanes, katulad niya. Paso, ngayon na ang pagkakataon na yan. Ako po ay willing to mistigo, humarap doon sa committee hearing, mag-file ng affidavit ukol dyan sa mga allegations ng mga bank accounts at iba pang mga illegal na ginawa ni Sara Duterte at kanyang pamilya. So, noon pa namin to gusto ilabas. So, Oh, alam nyo na. So, ito po yon mga kababayan. Oh. Mabilis lang. Sige, Yan po yon yung ipipresent technical, ni Trillanes. Comsec, Pakinggan nyo ha. Ayan. Going. That is fabricated. He does not own it because it is non-existent. Ayan. Yan yung ipi-play ni Trillanes Less than 200. sa impeachment ni Sara. $2 billion na. Ayan. I was born in 1945. Ayan na. Nagtrabaho ako. Ayan na. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Ayan na. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Oh, wala akong pera. Wala akong pamasahe. Wala akong pambili ng ticket kaya hindi ako nakapunta agad kay mahal ang ticket. Umasa lang ako sa retirement pay. Tapos biglang bawi, biglang kumambyo. Pakinggan nyo ha. I was born in ganadat. Simula nung pumasok ako sa politika hanggang ngayon ako nagretiro. Pakinggan nyo. Walang pera yun You ha. think I cannot accumulate even 5 billion? Ah. Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Siyempre, sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. thank you, Mr. President. Ano magnegosyo Mr. eh? Chairman. Plus, sweldo ko malaki. Sir, libre. Alam mo, pagkain ko libre. So many years, libre. Mr. Chairman, i-explain ko lang yung Ayan na. Sinabi niya, even, do you think I can accumulate even 5 billion? Oh. So, kung meron siyang 5 billion na sinabi sa Quadcom, bakit 37 million lang ang salin niya? Ha? Kung meron siyang 5 billion, bakit 37 million lang ang salin niya? So, hindi naman siguro po pwede mga kababayan na ang pera ng kanyang dalawang asawa ay magiging pera niya. Kasi kung sakali man na mapatunayan at ma-freeze ang kanilang bank account, damay. Ha? Kung sakaling ipipraise ng AMLAC ang kanilang bank account dahil dito sa impeachment ni Sara, edi idadamay din dapat ng AMLAC itong pera ng kanyang dalawang asawa. Diba? Kasi sabi niya, do you think I cannot accumulate even 5 billion sa negosyo ng asawa ko? Vote first and second, puro mga mayayaman yan. So kung ilagay ni Digong na pera niya ang pera ng asawa niya, at do you think I cannot accumulate even 5 billion? So dapat kung sakali man, i-praise ng AMLAC to, praise lahat pati sa asawa. Diba? Kasi dinamay niya eh. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Ang baba naman ang tingin ninyo sa amin kung ganun. So ibig sabihin mga kababayan,
kung i-amlak to, damay kay Digong kasi joint bank account sila ni Sara, ha, take note. Joint bank account sila ni Sara, ito yung itistify ni Trillanes sa impeachment ni Sara. Yung mga bank account na yan. Sa sinabi ni Trillanes kanina, handa siyang tumistigo. Willing siyang tumistigo sa impeachment ni Sara. So ito po yun. Video, Mr. Chairman. Sige, thank you, Mr. President. Yes, please make it short, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. Ayan na. But before that, isasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang ma-record. But dito po, Kita nyo? Nung una wala daw pamasahe, tapos ngayon mayaman daw. For the record, sabi ni Trillanes, ayan. video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates, dinideny po nila, pero when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips, eventually, in a press conference by the media, inamin niya that sa totoo yung mga accounts. Then, eventually, yun ay naging basis ko, Mr. Chairman, nung pagpa-file ko. Patay kayo. Coming from his just to be sure, Mr. Chairman, eventually, doon na lang po doon sa mga papatawag sa next week. Diba, ini-interrupt siya ni Digong para hindi matuloy itong yung presentation ni Trillanes patungkol sa pera sa droga, kung saan ang galing. Tapos ini-interrupt siya ng ini-interrupt ni Digong, hindi naman siya pinapakinggan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Just like what I anticipated earlier, Mr. Chair. Diba? Base sa mga certified true copies ng mga titulo na opisyal na request ng ABS-CBN News sa Land Registration Authority kaugnay sa mga naunang pinahayag ni Senador Antonio Trillanes na mga bahay at lupain na pag-aari ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Kumpirmadong nasa mga Duterte nakapangalan ng marami dito. Ang isa rito ay townhouse na nasa loob ng compound na ito sa P. Guevara Street sa San Juan City na nakapangalan kay Sebastian Duterte na anak ni Mayor Duterte. Pero kapansin-pansin na nailagay ito sa pangalan ni Sebastian nung siya ay 14 anyos pa lamang. 2001 pa ito natituluhan sa pangalan ni Sebastian. Naunang sinabi ni Duterte na pinamana na niya sa kanyang mga anak ang mga ari-arian niya noon pa man. Meron ding condominium na may laking 125 square meters sa Galleria Regency sa Quezon City na nakapangalan kay Inday Sara Duterte. Ayan na. At napili niya noong 2006. Nakalista si Sara noon bilang single. Depensa kasi ni Duterte, kayang bumili ni Sara ng mga ari-arian dahil abogado siya. Meron ding lupain sina Mayor Sara at kanyang asawa sa Parañaque na nailipat sa kanila noong 2013. Kasama na dito ang 10,000 square meters na lupain o 1 hektarya sa Turil, Davao City na nabili noong 2011. Joint At 2,000 account square ni Digong meters at na ni lupa Sara. sa Santo Niño, Babac, Davao na nakapangalan kay Sara noon pang 1999. Bahagi din ito ng mga dokumento na pinunyag ni Senador Antonio Trillanes. At the very least, it shatters yung pagpapanggap na siya ay simpleng tao, na simpleng pamumuhay. Kasi kung may higit 40 ka na mga lupain at hindi naman ito low-cost housing, talagang mayaman ka. Meron ding 1 hektaryang lupain si Paulo Duterte doon din sa Turil, Davao City at mahigit na 1,660 square meters na lupa sa barangay Gianga sa Davao City. Ayon kay Duterte, marami din sa kanyang ari-arian ay bigay sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy na pinuno ng isang malaking religious group sa Mindanao. galing kay Kibuloy. Pero ayon sa tagapagsalita ng Liberal Party na si Congressman Barry Gutierrez, may mga batas na nagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo. Nakasaad ito sa Presidential Decree 46 at Article 211 ng Revised Penal Code. Henry Omaga Diaz, AB. Ang tanong niyan mga kababayan, saan galing ang mga pera nila? Hindi, meron po kay Kitty. Meron din po, ma'am. Actually, 41, 42 properties yata yan, mga kababayan. No? Si Trillanes, basta sabi ko nga sa inyo, sabi ni Trillanes, willing siyang mag-witness laban kay Sara sa impeachment.
Lahat ilalabas niya, itong mga bank accounts, mga ari-arian, at yung mga pera mula sa Pogo, pera sa droga. Kumbaga parang magkakunik yan doon sa kwento ni Ramil Madriaga at itong kwento ni Trillanes. Kasi ang mangyari mga kababayan, doon sa affidavit ni Ramil Madriaga, si Ramil Madriaga daw ay inutusang kumuha ng pera mula sa droga at kumuha ng pera mula sa Pogo. So ngayon mga kababayan, ito po, ang nangyari dito ay, ang mangyayari dyan mga kababayan, same din yan doon sa nangyari na sinabi ni Trillanes na tumanggap, no, itong pamilyang Duterte ng pera na diniposit or check, no, cheque mula kay Sami Uy. Nako po mga kababayan, nako. May nakapasok na DDS. Hayaan nyo po, bobo naman yan eh. 'Di ba? Nako, ito pa mga kababayan. Ito Trillanes. Nako po. Bank account. Wait lang account ni Sara at Digong. Patay kayo dito. Oo, handa. Ito mga kababayan I know na, of course, you were nagiling, of course, namin yung kaiwan, si Senator Trillanes. Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Pero ma'am, kasi parang nirace yung, form of No contest red, ha? Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Actually, yung listahan ng bank accounts, hindi banks account bank accounts. Ang S ay nasa huli, wala sa banks. Mali yun. Actually, bank accounts, kasi marami daw. Ulitin ko Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tignan mo, natatawa yung abogado sa likod. Sabi niya, meron kasing mga account doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. Ito po, magtatanong po ako, sino po ang mga nagtatrabaho sa bangko or kahit accountant ka? Sino pong tanga na gagawa ng pangalan mo, bigyan ka ng account, nang magsayang sila ng memory sa computer? Sino pong tanga na mga taga-bangko na bubuo at mag-imbento ng pangalan ni Sara, ni Digong na joint account kung hindi ka present na pumunta doon? Mga kababayan, ito lang Actually, nagsisinungaling na, umamin naman. 'Di ba? Umamin naman siya. Kahit nagsinungaling siya. Hindi daw niya alam, hindi din daw alam ng bangko kung bakit nandoon. Mga kababayan, nakakapagtaka. Ito kwento ko sa inyo. Yung tsuhin ko po, general manager ng Metrobank. Hindi ko na sabihin kung saang branch. Sabihin natin Iligan. Ngayon mga kababayan, tinanong ko yan. No? Kasi matagal na to Tinanong ko yan, nag-usap kami via messenger. Sabi ko, kasi ang tawag ko is daddy. Sabi ko, Dad, pwede ba yung ganyang account na, pwede bang gumawa ka ng account ni Digong at ni Sara na joint bank account? Tapos, magbawa ka ng pangalan nila dun, tapos mailagay mo sila sa record, tapos wala sila. Pwede ba yung ganon? Ang sabi niya sa akin, pwedeng gumawa, nasa manager, pwede niyang gawan. Pero, ang tanong dyan, pag nalaman ng may-ari, kasi every quarter of the year, nagli-liquidate at nag-e-inventory ang isang bangko. So ngayon mga kababayan, once kasi na lumabas yan doon, no, na merong bank account, tapos wala namang hulog-hulog, wala namang laman, buburahin yan. Pero, ang tanong kasi dyan, sino namang tangang manager ng bangko na gawaan ka ng pangalan na walang ID o walang pirma? Kasi mahirap po kasing gumawa ng account nang walang pahintulot sa isang tao. Kasi ganito mga kababayan,
Ang unang sabi sa akin ng tsuhin ko, kung sakali man nagawaan, halimbawa ako manager, sabi niya, gawaan ko ng bank account si Digong at si Sara dyan. So ngayon, mga kababayan, gagawaan ko ng bank account si Digong, si Sara na joint account. So, ngayon, pag yung ginawa kong bank account na peke na yan, nalaman ni Digong at ni Sara, so on and so forth, no? Biglang nalaman ng tao na ginawaan ko sila ng bank account, pwede silang magkaso sa bangko. Pwede nila akong habulin. So, sinong tanga na manager ng bangko na gumawa ng peking bank account na makakasuhan ka? Kaganda ng buhay mo, manager ka ng bangko, kalaki ng sahod mo, tapos gagawa ka ng peking account. Tapos pag nalaman nung mismong tao na ginawaan mo siya ng peke, kinasuhan ka, tanggal ka sa trabaho mo, makukulong ka pa. Di ba? Oh, yan ang sabi ng tsuhin ko. Sinong tanga? Ang hayahay na ng buhay mo, manager ka na sa bangko, magkano sinasahod mo? 200,000 isang buwan. Kulang-kulang 300,000. Tapos gagawa ka ng peke, tapos pag nalaman ng taong ginawaan mo ng peke, bigla kang ipakulong, makasuhan ka, mawawala yung buhay mong ganyan. Mawawala yung karangyaan mo, kalaki-laki ng sahod mo, pinaghirapan mo yan bilang general manager ng bangko, tapos Diyos ko, pag nag-aral ka pa sa accountant, kasakit sa ulo, nagbabad ka pa ng tubig sa paa para lang mag-memorize ka dyan sa mga mathematics dyan sa libro na pinag-aralan mo. Tapos gagawa ka ng peking account, tapos pag nalaman na ginawaan mo ng peke, kasuhan ka, goodbye lahat ng pinaghirapan mo. Diba? Yan ang sabi sa akin ng tsuhin ko, na general manager, basta sa parting iligan siya. Sabi niya sa akin, pwede naman akong gumawa niyan. O, gawaan ko agad yan, sabi niya. Pero ang problema dyan, kung malaman yan doon, sa may-ari na ginawaan ko siya ng peking account, o katulad niyan, hindi pa basta-basta yung gagawaan ko ng peking account. Politiko pa. Walang iba si Sara at si Duterte pa, presidente at vice president pa yan. O, pag nalaman nila yan na ginawaan ko sila ng ganyan, o tapos nagamit, ginamit ni Trillanes, sabi niya, hindi ba ako mahulog sa alanganin nun? Kaganda na ng buhay ko, kalaki na ng sinasahod ko, tapos bigla kong sisirain dahil lang sa peking account na yan? Kaya ngayon mga kababayan, yung sinabi ni Sara, hindi ko alam, hindi rin alam ng bangko kung bakit nandyan. Yeah? Sabi niya, ito ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. Kita mo? Kung ikaw, sasabihin mo sa bangko, bakit nandito yung pangalan ko? Bakit nandyan? May record kami ng tatay ko na joint bank account. So, ang sagot ng bangko, baka po ma'am non-existing yan. Kung ikaw sasabihang non-existent, hindi ka ba magreklamo sa bangko? Kung ikaw sabihan bakit nandyan yung pangalan ko, hindi ba ako mag-file ng kaso sa kanila kung bakit ako nilagyan ng pangalan dyan? Ganun ba ka-stupid si Sara? Ganun ba katanga si Sara? Na, bakit nandyan yung pangalan ko? Tapos sasabihin, baka non-existing yan, ma'am. Hindi mo po pwedeng sabihin non-existing yan. Bakit? Bangko yan Di ba? Do you think hindi ipapasara ni Sara yung bangko na yan na ginawaan dyan ng peking account? Tapos ikakasira pa niya bilang politician at ginamit pang ebidensya laban sa kanya? Do you think yun lang ang sabihin ni Sara na baka ma'am, non-existing yan. Baka gawa-gawa lang yan. Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Kung ako ang nasa sitwasyon ni Sara, ang bangko, ginawaan ako ng peking account. Tapos yung peking account na yung gagamitin sa akin sa impeachment para ako matanggal at masira ang pangalan ko. So, ang bangko, sasabihin lang, baka ma'am, non-existing yan. So, ganun lang, wala kang aksyon? Hindi mo kasuhan yung bangko? Hindi ka mag-file ng demand doon? Na ginamit ni Trillanes? Hindi nga. Magpapakatanga pa tayo? Lulukuhin pa natin yung mga sarili natin? Ikaw, sa sitwasyon ni Sara, gawaan ka ng peking bank account. Tapos yung peking bank account na yung gagamitin ni Trillanes laban sa'yo, matutuwa ka sa bangko? Sasabihin mo, bakit nandyan yung pangalan ko? Baka ma'am, non-existing yan. So okay na yon, non-existing. Matatawa ka na. Kampante ka na doon. Malamang sa malamang, kasuhan mo yung bangko, ipasara mo yung bangko, ipakulong mo yung gumawa. Kasi bawat gumawa ng mga kababayan, ganito yan explain ko sa inyo.
Bawat kasi gagawa ng bank account dyan, kung sino yung teller na gumawa ng account mo, may date, may time, at may mga papel kayong pipirmahan. Yung papel na yon na agreement na pipirmahan mo, nandun naka-attach yung pangalan kung sinong nag-process. Anong petsa, anong buwan, anong araw, anong taon. Tapos, pangalan ng nag-process at pangalan mo with valid ID. Diba? Ganun yon. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Diba? Manila Times galing yan, ha?